Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil nahirapan na maglakad daw si Lolo Simpot, ay ipinayo ng bida natin na magpabili ng wheelchair, pero electric chair ang naintindihan ng matanda. Bagay na hindi na kinausap si Pipita. Pero nagtanong ang matanda dahil nakita niya na may kausap si Pipita sa gate na isang babae na may malaking bag at baka raw bomba o kaya ay granada ang laman ng bag niya. Kaya isinumbong ni Lolo Simpot kay Patricia na hindi sila nagkakaintindihan ni Pipita. Kinaumagahan ay hindi na lumabas si Patricia at hinintay niya ang bisita niya. Kaya nang dumating si Monica, ay inutusan ang bida natin na halongkatin ang nasa loob ng malaki na bag niya. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan, pinamagatang Malaking Bag, dito sa ating dula, Super Pipita! Siguraduhin mo lang na hindi tayo mapasubo, Kalman. Pumapayag ako. Mabuti naman kung ganon. Sige. Magkita tayo bukas ng umaga. Sige na. Bye. Lagi na lang wrong timing ang pagtawag ng Kalman na yun. Napilitan ako na pumayag para matahimik lang si Patricia. Binuksan na pala ni Pipita ang gate. Mabuti at tapos na kami nag-usap ni Kalman. Oh, ano bang nangyari sa kotse na ito? Namamatay pag pinaandar. Wala nang gasolina pala. Sir, hindi ba ninyo ipasok ang kutsi ninyo? Narinig mo na pinaandar ko, pero namatay. Di ba, Pipita? Oh, kumusta ang malilimutin na matanda? Mabuti naman, sir. Nakaupo doon sa paborito niyang upuan na iniwan ko. Ay, siya pa nga nagsabi na buksan
buksan ko ang gate? Bakit? Hindi mo ba narinig ang pagbusina ko, Pipita? Sir, kung iwan ninyo ang kotse ninyo dito sa labas, pumasok na kayo at isarado ko na ang gate na to. Sandali lang. Paandarin ko na minsan. Kahit balikan mo ako dito, Hintayin ko na lang kayo, sir. Hindi bali, mamaya pa ako magluluto. kung ano naman ang nangyayari sa kotse ko. Mabuti naman kanina nang sumakay ako eh. At hindi ko na mapaandar na naman ngayon. Ay, ang tagal mo naman, Pipita. Ano ba ang sinabi ng puniraryang yun? Ay, may nanloko na naman sa akin. At ibinalita na patay na ako. Hindi po nirarya yun, Lolo Simpot. Si Sir Honorato ang dumaan. Ay, dumating, sabi ko sana. Hindi niya mapaandar yung kotse niya, nasa labas. Oh, si Daddy. Napagkamalan ninyo na sasakyan ng punerarya ang kotse kong maganda. Ano? Loko-loko ka pala. Bakit ka nagsakay ng maganda? Ay, hindi ka na nahiya. At inuwi mo pa dito sa bahay. Yung kotse ko ang maganda na sinabi ko. Ah? Ikaw nang pumausap sa kanya, Pipita. Manuwi ka. Opo, Lolo. Walang isinakay na maganda si Sir Honorato. Kaya matagal-tagal na di bumalik. Dahil hinintay ko pa na mapaandar ang kotse niya. Ay, hindi ko naiintindihan ang sinasabi niyo. Huwag niyo na nga akong kausapin. Sige po at magluluto na ako. Baka mamaya nandyan na si Madam. Sinong Adan na sinasabi mo, Pepita? Anong ginagawa niya na trabaho sa pinuntahan niya? Pipita, Adan, ikaw na ang bahala kay Daddy. ba't Adan? Naging Adan ang sinabi mo na Madam. Ay, umalis ka na. Ikaw na lalaki. Hindi bali. Tanariyan si Adan. Sino kayang may-ari ng kotseng ito? Makikita ng Pipita na yan. Bakit pumayag na dito magparada sa harap ng gate? Sandali lang. Parang kotse ito ni Honorato. Ang galing naman ng lalaking yan. At bakit dito niya pinarada ang kotse? At dito pa sa harap ng gate? Ang tamad na maipasok ang kotse niya. Mabuti at hindi ako silosa. At iniisip ko na may ibang ginagawa kaya napagod. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kotse ko, Patricia. 2 beses ko nang pinandar, pero tumitigil. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung nagsipag ka sana, at sana nakabili ka na ng bago mong kotse. Gaano kalaki ang kotse na gusto mo, ha? Parang kalaki ng simbahan na maliit. Hoy, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, ha? Paano namang pasasakayin mo sa malaking sasakyan si Honorato? Malit na masyang tao. Baka ang alam nila ay tumatakbo ang sasakyan na walang nagmamaneho dahil tingnan nakikita. Nakarinig na naman si Daddy. Ano naman ang plano mo, ha? Iiwan mo na naman ang kotse mo sa labas. Pipita! Halika nga rito! Ay, Pepita! Yung piniprito mo na, baka nasunog na yung piniprito mo. Piniprito niya. Pagkain na naman ang nasa isip ni Daddy. Huwag mo ang tawanan si Daddy. Baka mas grabe pang mangyayari sa'yo.
magaling pa si Pipita kesa sa'yo. Oh, nasan ba yung driver mo? Siya pang nagmaneho kaninang umaga. Parang multo na nawawala. Nagpaalam kanina na magbakasyon daw ng 1 buwan. Maraming salamat, Pipita, ha? Hindi na mahahamugan na nandito sa labas ang kotse ko. Pero para sigurado, ipakita niyo sa mekaniko. Pipita, hindi ka kaya nagkamali ng pinag-applyan? Ha? Mas bagay mo pa ang mekaniko. Si Sir naman, hindi ako mekaniko. Wala naman akong ginalaw sa kotse niyo Mahirap lang na paandarin. Kaya ang sabi ko, ipakita niyo sa mekaniko. Ikaw naman, Honorato, kung ano-ano ang sinasabi mo. Hindi nag-apply na katulong si Pipita. Ako ang tumawag sa Marapait Agency. Gusto mo, ikaw na lang mag-alaga kay Daddy? Paano naman ang negosyo ko ay? Negosyo na hindi naman kumikita. Baka nga hindi mo pa masweldohan si Pipita. Yan ang hindi ko papayagan. Pipita, ipasok mo ng kotse ko. Oo, Pipita. Ikaw na lang magpasok. Baka hindi na naman mapaandar ni Honorato. Baka dyan pa tayo mapupuyat. Lolo Simpot, ang aga ninyong nagising Pasado 3:00 pa ng madaling araw. Madaling araw? Ayo, Pipita. Bumangon na ako. At ikaw, gising ka pa rin. Madaling araw na po, Lolo. Ay, ganun ba? Kaya bumangon na ako. Pipita, sana pagpasensyahan mo na ang matandang malilimutin, ha? Ha? Ay, opo, Lolo. Walang ano man yan. Ipagtimpla ko kayo ng kape ninyo. Hindi ako pilyo. Makulit lang na matanda. At hindi makaintindi. Kape ang ibig kong sabihin. Hindi ko sinabi na pilyo kayo. Ang bait na nga ninyo Ano pa? Sinong Rupa? Ha? Wala akong kilala na ang pangalan ay Rupa. Kape, Lolo. Yung mainit na tubig na may halo na kape at asukal. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. O kaya yung sinangag na bigas. Ay, parang gano'n na rin, Lolo. Ay, ang hirap talaga makipag-usap sa taong malilimutin. Ayun na naman si Osa. Parang sigurado na nagpag ng malaki. Saan kaya siya pupunta ng ganitong kaaga? Naku, nagpapainggit lang. Pero, bakit naman ako maiinggit sa kanya? Patricia! Patricia! Oh, bakit ninyo ako nilapitan, Daddy? Oh, ang galing na ninyong maglakad, Kahit masakit ang mga paa ko, pipilitin kong lumakad. Baka sabihin na naman ni Pipita na bilan mo ko ng electric chair. At maniwala si Honorato. Wheelchair, hindi electric chair. May tinda ba silang silya elektrika? Sige na nga. Kung wala, edi wala. Pero, plano mo bang tumalon dito sa terrace, ha? Hindi, Daddy. Nakita ko lang si Osang na may dalang bag na malaki. Bag? Malaki? Halina kayo dun sa sala. Malaking bag. Baka iba na naman ang pagkakaintindi ninyo. Kung hindi ka pa dumating, Pipita, talagang isusumbong kita kay Patricia. Pinabili ka ng merienda sa dumadaang nagbibenta ng tinapay. Para ka namang bumili ng okoy at empanada doon sa bigan at tagal-tagal mo.
Ang tagal din naman kasi nakipag-usap si Ate Usang, Lolo. Sinabi ko sa kanya na wala si Madam Patricia. Ano naman kay Patricia ang Osang? Siyempre pangalan ng tao ang Usang. Basta Usang, Lolo. Usang. Ano ka ba naman, Pipita? Sa tanda mong yan, hindi mo pa alam ang Osang. Yung napitpit na puno ng tubo na dumaan sa makina para gawing pulot ang katas niya. Ano ka ba naman? Basta, Usang ang pangalan ng tao. Hindi yung sinasabi nyo. Kaya lang, hindi na tayo magkaintindihan. Bakit daw? Ano, uutang daw ng pera. Aba, ang laki ng bag niya, tapos uutang. Ano ba yan? Paano yan? Ano ka ba naman, Dodong? Sinabi ko na sa'yo na huwag mong bilisan ng pagmamaneho at tumatawag si Patricia. Sorry po, sorry. Hello? Ang tagal mo namang sumagot, Honorato. May plano ka na namang magsinungaling sa akin, ano? Ano na naman ang sinasabi mo, Patricia? Kailan ako nagsinungaling sa'yo? Sinabi mo kahapon na nagpaalam si Dodog na magbabakasyon ng isang buwan. Pero nakita ko na siya ang nagmamaneho ng kotse mo. At saan kayo pupunta? May bibilhin kami sa mall, Patricia. Ano kaya ang mabuti na idadahilan ko? Maliban sa malaking bag, ano pa kaya ang bibilhin ko? Bago tayo bumaba dito sa kotse, Dodong, tandaan mo ang bilin ko. Pabayaan mo lang sa silong ng upuan ang binili natin na malaking bag. At kailangan na walang ibang nakakalam dyan. Intindihan mo? Ay, bumalik agad si Dodong na driver ninyo, sir. Akala ko ba isang buwan ang bakasyon niya? Nagbagong isipan ko, Pipita. Kaya bumalik siya. Sayang ang isang buwan na walang sweldo. O teka, si Patricia pala. Hindi pa rin siya dumarating, sir. Sabihin ko sana na pupunta si Ate Usang dito. Akala ko ba na maaga na uuwi kaysa sa amin? At hindi ko alam kung paano niya nalaman na bumalik na si Dodong na driver ko. Oh, bakit si Osang? May sasabihin daw siya kay Madam. Ang kulit niya nga eh. Sinabi ko na wala si Madam. Kahit nagugutom si Lolo Simpot na naghihintay, ayaw pa umalis. Mabuti at hindi kayo nag-awan. Hindi nga kami nagkaintindihan. Alam naman ninyo yan, sir. Mabuti at napagpasensyahan mo siya, Pipita. Teka, sabay na tayong pumasok at ipagtimpla mo ako ng kape, ha? Ay, sige. Sumunod din kayo magkape. Kung makita kayo ni Lolo Simpot, baka maingit din yun, magkakape rin. Si Dodong na lang ang ipagtimpla mo ng kape. Doon pa sa mall na gusto niya magkape, pero nagustuhan daw ang timpla mo kasi. Ay, nandito ka na pala, Patricia. Ang akala ko, nadamay ka sa nangyaring sunog kahapon. Saan bang nangyari ang sunog, Daddy? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko kabisado kung nagpahilaga o kanluran ang ambulansya. Hindi ko alam. Ambulansya? Bumbero sana kung may sunog. Anong alam mo kung isinakay ng ambulansya ang mga biktima nga ng sunog? Patricia, pagalitan mo nga si Pipita.
Bakit po? Ano bang ginawa niya sa inyo? Ginutom niya ako. Ang tagal nang kinausap dyan sa labas si Usang. Ano? Bakit? Ano yun? Ha? Si Usang ang sinabi ko? Ha? Ay, teka lang. Wala akong sinabing ganon. O kanyon. May Amerikano. O hindi, yung siguro. Ano ba yun? Naku, hindi na naman tayo nagkaintindihan, Daddy. Ay, si Osang na lang ang kausapin ko. Si Pipita na lang. Alam mo na. Nadamay pang Amerika sa sinasabi ni Daddy na Amerikano. Aaminin ko na mali ko yan, madam. Alam ko na madaling gutumin si Lolo Simpot. Wala namang pakialam si Ate Usang. Bakit? Ano bang kailangan ni Osang? Uutang daw ng pera sa inyo. Ano? Nagugutom na si Osang? Nauubusan na ng pera? Ang laki ng laman ng bag niya. Hindi ko alam. Saan naman ako kukuha ng ipapautang ko? Hindi ko pa nga nababayaran ng kinuha kong tinda ni Monica. Pinipilit kasi niya. Ang sweldo mo pala. Kausapin ko nga si Honorato. Sige, Pipita. Ang yaman nila. Marami silang pera dahil umaasinso ang negosyo nila. At saka problema ni Madam ang pagkunan ng sweldo ko. Ay, ang damot naman. Gastadura naman yata kasi. Kailangan tayo mag-usap, Galman. Ang bilis mo naman na magkapera. Magandang naisipan mo na negosyo. At ako pa ang naisipan mo na kasosyo. Saan kayang maganda para magkita tayo? Oo. Nakahanda ng malaking bag. Okay. Kung bakit malaki pa? Yan. 50,000 lahat ito, Patricia. Ito ang hati ko sa pinagsusyuhan namin na negosyo ni Galman. 50,000? Ang liit naman. Na, ano pa ang gusto niya? Nagsisimula pa lang kami ni Galman. Tinatawanan mo ang malaking bag ni Monica. Pero maraming pera ang pinapakita sa akin noon. Mabayaan mo. Sa susunod, mas malaki ang maibibigay ko sa'yo. Okay? Ano pa nga bang magagawa ko? Sa bagay, malaki pa naman ang matitira kung sweldohan ko si Pipita. Hindi mo lang alam na malaki pang natira sa malaking bag. Patricia, ano yung sinabi mo? Hindi mo pa nasweldohan si Pipita? Di ba ikaw ang humahawak ng libreta di bangko sa mga pera ng negosyo ko? Ang galing mo naman na gumastos. Ano ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng kwentong pinamagatang Malaking Bag dito sa ating dula, Super Pipita. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!